Yan yung ating mga kapulisan po na nagbabantay dito. May harang ng barbed wire dito sa unahan. Tapos dun banda sa may likod ay may harang na container van. Parang dyan na mga container van. So yes po, magandang araw and welcome sa ating video today. Ayan, araw ng Linggo, November 30, 2025. So ito yung sitwasyon ngayon dito sa may Minjola. Pakita ko lang sa inyo, no? Ang oras natin 10:30 po ng umaga. Ayan. So ito yung dating may harang papunta dun sa Malacanang. Ayan yung overpass. Ayan, oh. Compared dati, walang harang dito. Ayan. So ngayon meron na pong harang dito. Ayan, naglagay rin sila dito ng barbed wire dito sa harap. Yan yung ating mga kapulisan po na nagbabantay dito. Tapos dito naman sa may papuntang Moraita, and may harang na rin po dyan, no? Mga container van. So ito yung container van na harang dito. Tapos meron din po doon. Ito naman yung harang dito sa may Recto Ave. Tingnan nyo po, ayan, meron ding nakaharang dyan na mga container van. Ayan yung ating mga kapulisan na nagbabantay po. Yan, so dito meron ding harang. Yan. Meron na rin dito ang dumating na 911 ng BFP dito sa Minjola. Doon sa kabila merong nagaganap ngayon na rally. Doon lang sa may unahan yung nilagyan nila ng harang na container van along Recto Ave. May ongoing protest na po. 1:34 ng hapon. Ito yung sitwasyon dito sa Ligarda. Tingnan nyo po. Mula doon sa kanto ng Chowking, sarado yan hanggang dito. And kita yun naman, punong-puno yan ng may harang ng barbed wire dito sa unahan. Tapos dun banda sa may likod ay may harang na container van.
ito po ay sektor ng mga manggagawa na kasama ng Save the Philippines Coalition po and mga labor groups. So ito ang panawagan nito ay BBM resign. Yan, kasama ng Save the Philippines Coalition ang sektor ng mga manggagawa. Kami sa Labor Power Movement sa Aglo at ibang mga kasamahan pa, nagpapasalamat sa inyo, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin na nanggaling pa sa Mindanao, yung mga kasamahan nating nandito sa kasalukuyan. Marami ng administrasyon yung pinagdaanan ko at tuloy-tuloy na nakikipaglaban para sa manggagawa at sa mamamayang Pilipino. Pero itong administrasyon na ito ang pinakakurap. Napakakurap po. Kinakailangan makipaglaban tayo para sa karapatan ng manggagawa at sa mga Pilipino. Alam nyo ba, dahil dito sa krisis na ito, itong korupsyon sa flood control, no? Ang dami nating kasamang manggagawa na apektado, tanggal na sa trabaho, sapagkat halos lahat ng kumpanya konektado sa construction ay liot na. Ang ibig sabihin yan, ilang daang libo na naman ang mawawalan ng trabaho. Yan ay malamang sa malamang sasama na roon sa araw-araw na umaalis sa Pilipinas nangingibang bayan para maganap ng trabaho na ayon sa datos mga kasama umaabot ng 6,000 araw-araw ang nangingibang bansa para makapaganap ng trabaho sapagkat dito wala silang oportunidad. Sa makatwid, malaki pa ang sakripisyong haharapin natin. Itong krisis nito sa flood control, kung matatandaan nyo, si BBM mismo may sabi. Anong sabi ni BBM? Nung alam niya na matutuklasan na ng mamamayang Pilipino ang napakalaking korupsyon, sinabi niya doon sa SONA, diba? Una, nagyabang. Mga kababayan, no, sa administrasyon ko, na 2-3 taon pa lang, almost 5,000 flood control na ang natapos. Alam niyo yung sinungaling, di ba? Ang kalaban niyan, kalikasan. 2 araw after na nagsalita si Marcos na napakaganda ng flood control, project niya ay binaha hindi lang Metro Manila kundi halos buong Pilipinas. So sa susunod na suna niya, anong sinabi niya? Mahiya naman kayo sa korupsyon. Pero ang problema, hindi naman niya sinasabi kung sino yung dapat mahiya. Ayon sa ngayon, yung mga nangyayari ngayon, batay sa aking pag-aaral, sa analysis ko, malamang sa malamang ang sinasabi ng Pangulo sa panahon na sinabi niyang mahiya naman kayo. Baka yung mga kasamahan niya na pinudol siya, malamang kulang ang dinala sa kanya ng mga kasamahan niya. Kaya sila ang dapat mahiya.